Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin sa ating mga kapatid sa iba't ibang reliyon. Kamusta kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about doon sa witness na kinuha against Pastor Kibuloy. Sino na sa inyo ang nakapanood nito? Malaking revelation to. Dito makikita ninyo kung paano pinapagalaw ang lahat ng galamay para lang sirain ang Duterte. Para naman sa'yo, ala kang kahihiyan talaga. Gagawin mo na talaga ang lahat. Halos ibenta mo na ang kaluluwa mo sa demonyo. Okay nga niya, magbibigtan. Ha? Ito may sinasabi si Mami. Mami, ano yan? Wala. Yung merlat niya, binibenta niya. Yung merlat niya, Binibenta din niya, di ba? Sa general. oo. Pangit pa ng Wala ka general. talagang kahihiyan. Grabe ka na. Bukod pa sa Pogo, ano pa ngayon ito lumitaw yung kinuha Ang mong dami ano, siyang ginawa, di ba, pati star witness, binayaran mo para ano, gumawa ng fabricated issues against Duterte. Kakahiya ka kasi nga nag-aim ka na talaga na ano, maging presidente. Hindi mangyayari Yung yun. mangyayari yung lol. Talagang ya Allah, Allah is good, God is good. Bakit? Lilitaw at lilitaw lahat ng katarantaduhan mo. Kababaeng tao. Kababaeng mong tao. Ang lahat ng gumagana sa utak mo kapareho ng kay Liz Satanas. Oo. Talagang pare-pareho ng galawan ng ano, ang inyong mga dugo, di ba? Hindi na kayo nahihiya sa kagustuhan yung ipabagsak ang mga Duterte. Talagang gagawa kayo ng eksena. Sa tingin nyo, makukuha lahat ng tao sa pera? Dako mo binayaran nyo, okay na yon. May mga tao kasing may konsensya pa rin. Hindi ka mananalo. Kahit naman na meron ng bayad. Nawawala ako mame. Kahit naman makakuha na sila ng bayad, ala pa rin mahihita talaga sa kanila. Kasi bakit gumagana pa rin ang pangkatauhan na konsensya? Ikaw, asa ng konsensya mo? Wala. Kasi meron kang ini-aim na posisyon. Mas mataas pa sa ngayon. Hindi mo naisip, kaya ka na sa posisyon dahil mga Duterte ang tumulong sa'yo. Ganun yun. Sa mga hindi pa nakakita, ito ipapakita ko sa inyo ngayon itong video na to para meron kayong basehan. Nakakahiya ang pinagagawa. Hindi pa nga nakaka-move on doon sa Pogo Manifesto. Ito naman ngayon yung sa taong to. Lahat ng to ay reaction ko base lahat dito sa video na napanood ko. May nag-send lang sa akin, okay? Ngayon, dito natin mapapatunayan kung sino talaga ang sinungaling. 'Di ba? Ito, panoorin nyo guys. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, ginawang witness ni Senry Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senry Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at mga kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat.
Nung February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Monteveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin. At dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa kondo ni Sen. Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami ni Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na si Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil
sabi ni Attorney Domingo, ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Nung mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko, kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking at nanghingi pa siya ng ebidensya